Kung ikaw ay merong business ngayon, 'di ba kadalasan pinagdadasal natin na magkaroon tayo ng growth sa business agad, yung malakihang benta, malakihang, sales, gano'n. So, gano'n kadalasan ang pinagpe-pray natin kapag may business tayo. Pero ang tanong do'n, kapagka nagkaroon ka ng malaking sales, ano na next, 'di ba? Kasi hindi pala lahat ng growth, maganda. Sa umpisa, oo, yes, maganda kasi bibigyan ka ng malaking sales. Pero, ano na yung susunod? Kasi growth doesn't expose solution, expose problem. Kasi lalo na kapag hindi ka ready, hindi systematized, yung machine na kailangan mo sa pag-run mo ng business, hindi maayos, walang mangyayari dun sa growth. Babagsak at babagsak. Yung growth sa umpisa lang. Hindi mo siya magiging ma-maintain, hindi siya magiging consistent. So, mahirap. Pagka nag-ask ka ng growth or nagkaroon ka ng, sabihin natin pumaldo ka sa business mo, no? Nagkaroon ka ng malaking sales. Ano nang susunod niyan? Kasi dapat ma-maintain mo yan. Kasi dapat pag hindi mo na-maintain yan, mahihirapan ka. Dapat kapag ka nagkaroon ka ng big sales, ano yung reasons bakit ka nagkaroon ng big sales? Ano yung pwede mong gawin para ma-maintain mo yon? So, meron tayong mga different conditions pagdating sa business, sa mga goals, sa mga target, no? And dapat meron kang formula na gagawin para alam mo kung paano mo susolusyonan yung tinatawag nating condition ng business na meron tayo. So, para ready tayo pa magkaroon ng mga malakihang sales or example, merong client na gustong mag-invest sa'yo ng malaki, alam mo kung paano mo i-handle, hindi ka mapapahiya. Kasi, yung iba na overwhelm, gusto ko mag-business, gusto ko na nito, gusto ko na ganyan. Pero pag andun na sa mismong business, tas nakaka-encounter na ng mga problema, mainit na ulo niyan. Kung ano-ano na yung mga sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan. So, para maiwasan yung mga ganong bagay, dapat sa umpisa pa lang, may strategy ka, may system ka. And alam mo kung ano yung formula na gagawin mo sa bawat condition na state ng business na meron ka. Kasi lahat yan may pinagdadaan yan eh. May condition yan. So, yung mga condition ng business na meron ka, dapat alam mo paano siya ma-handle para mag-push through siya or maging consistent yung big sales na meron ka, maabot mo yung affluent state. Or kung hindi man, yung, ano ba yung standardized na kailangan mo, no? Para ma-handle mo yung mga bagay-bagay na yun. So, napaka-importante na hindi ka lang nag-ask for growth. Dapat, when you have business, dapat kahit sa pinaka-simplest form, sa finances, sa mga tao, sa post ng tao mo, sa mga strategies kung paano mo siya i-market online. Usually, doon tayo nakapokus. Pero, we have to be aware na importante na alam natin yung bawat detailed. Kahit nga sa posting kung paano mo i-market, diba? Alam mo kung paano siya uulitin ulit. Kasi, maaring pumaldo ka, tapos hindi mo na alam kung paano siya nag-increase, 'di ba? Paano nag-increase yung benta mo, hindi na mauulit 'yon. Hanggang doon na lang 'yon kung wala kang system, kung wala kang formula na gagawin para maulit-ulit 'yon. So dapat you have to be aware bilang isang business owner or businessman. Aware tayo dapat sa mga ganung bagay-bagay kasi mahirap mag-start ng business na hindi ka ready. Kaya nga, 'di ba? Hindi ibibigay sa iyo ni God yung pinagpe-pray mo hangga't hindi ka ready. Hindi pwede yung biglaan, gusto ko ng ganito, gusto ko magtayo ng ganyan. Dapat iisipin mo, ano ba yung mga kailangan pag nagtayo ka ng ganon? Ano ba yung mga kailangan i-prepare? Ano ba yung kailangan na mga tao na itatak mo? Saan? Kailan? 'Di ba? So, maraming conditions, maraming considerations na kailangan
pag nag-handle tayo ng business, no? And yun nga, personally dapat hindi lang, kung spiritually dapat ang pinagpipray natin sa Lord is somehow yung business na meron ka, mapanindigan mo yon. Kasi kapag binigay ng nag-grant ng prayer si Lord, talagang kailangan mapanindigan mo yon. Kailangan mo na may consistency ka para ma-maintain kung ano yung pinagdadasal natin, 'di ba? If you kung 1 week, example, nag-disappear ka, nawala ka, paano ba tatakbo yung negosyo mo, 'di ba? So dapat iniisip mo kung paano 'yun. Kaya minsan kailangan kapag nasa ibang lugar ka, 1 week kang nawala or 1 month kang nawala, paano magra-run yung business mo ng maayos, 'di ba? So andun yun, maraming consideration na dapat gawin. Na merong tao na mga nasa post nila na hindi dapat nakadepende sa'yo lahat yung company kasi magiging kawawa yung mga tao. Dapat lahat ng mga staff mo aware sila na naka-assign sa kanila yung post, alam nila yung gagawin nila kahit wala ka, diba? Hindi yung kapag ka member, ikaw is may business ka, kapag ka nagkaroon ka ng disagreement sa partner mo, maapektuhan yung business, diba? So yung decisions kasi dapat hindi lang siya dapat meron kang prior proper sa lahat ng bagay, na dapat meron kang executive department na magra-run. Nandun yung proseso na dapat gawin, diba? So, hope we learn something. Maging mature tayo when comes pagdating sa business, na dapat kung meron ka mga disagreement sa partner mo, dapat hindi maapektuhan yung business, hindi ka emotionally, yung mga ganong bagay. So, dapat prepare ka physically, emotionally, mentally talaga, lalo na kapag may business ka. Hope you learn something. Thank you everyone and God bless.